I am not like them. Nothing to lose. You have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yung personal belief ko talaga, kaya tayo nagiging rotten. Kasi nga, ang tawag dito, dahil dun sa hypocrisy na na pag ako na lang may mababalahura sa'yo na, tapos sasabihin na, ay hindi, wag mong gantihan, ganyan, ano ka lang, wag kang bumaba sa kanyang level, yung mga ganun-ganon, yung mga ganong etchos. Babalahurain ka, pagkatapos pag ikaw yung gumante, ikaw yung i-guilt trip. Ganun yung ginagawa nila kay Inday eh. Ganun yung ginagawa nila kay Inday. Kaya parang sa akin talaga dapat, ano yan, Diyos ko po, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng mas malaking bato. Sabi ni AI, do you think yung ginagawa ni VP is hurting or helping her? Wala nga siyang pakialam if it will hurt or help her. But she doesn't care, so you don't need to care. Siya na nga mismo nagsabi na she doesn't give a fuck, tapos ikaw you're giving a fuck. Oh, hindi ka niya na nga. Bakit mo ba pinoproblema yung hindi nga niya pinoproblema? Oo. Wala siyang pake. Wala nga siyang pakialam. Diyos ko. And SAS yung 2.8 million, para naman dito sa Congress. Ilan sila sa Congress? House members 2020. House members 2020. $316 representatives. So, kung sa House of Representatives, ilan? 500,000? Times mo yan, 500,000. Oo. $500,000 times 316. At least. 158. At least, ito yung pinaka-conservative scenario. 158 million pesos. At least. Per year. At least. Okay? Gago ka ba? Walang resibo? 158 million? Wala. Hindi to makakalusot. Kayong mga accountant at auditor, magsalita kayo. Tama ba to? Hindi mo pwedeng yung SGB pa, tama? Bakit tama to? Kaya galit na galit si Evic. Bakit hinayaan gastusin ng pera ng bayan ng basta-basta na lang na walang resibo? It allows na nakawin yung 500K. Di ba katangahan yan? Correct. Pagkatapos yung confidential fund nga ni Inday na sinasubstantiate niya, hindi sila masaya eh. Pagkatapos ito, hindi naman to confidential, tapos okay lang, walang resibo. Di ba? Paano auditing ng COA? Ang nakalagay mismo sa confidential di ba ang accounting? Qualified information daw yung classified. Classified, yeah. Classified information yung MOOE. Hindi ba? Huwag tayong maglokohan. Senator Ping Lacson. Hindi ka ba nanalo? Hindi ka ba nanalo sa pinaglalaban mong yan? Pero, ayun. And ang visit kasi doon, ang ginagamit niyang image to really, to convince people to vote for him is siya nga daw yung Mr. Clean. Ganon. Kasi marami raw siya mga fina-flag na mga budget na hindi dapat inaalaw nung siya ay nakaupo bilang senador. Ganon. Ang problema, inalaw mo naman to. I-sponsoran mo pa. Oo. Diba? So it's a tie. Whatever it is that you did, na meron kang mga hindi inalaw na mga budget insertions in MME, you allowed this kind of practice to perpetuate. So, anong gagawin natin doon? Na-offset lang. Na-offset lang. In fact, baka yun pa nga yung concession niya na parang, mag-aano ko ha, magpipigil ako ng mga budget item. Pero kayo mag-alala kasi, naman in-sponsoran ko naman yung liquidation via certification So, doon na lang kayo kumuha. Diba? Ipaalala nga yung taong bayan. This is going to be Senator Lacson versus his own resolution. Can you pull up the resolution which you can download from the website of Hindi Mo Pera Yan? Ito. Yung buong document. Teka, nandito ba yung buong document?
Parang wala yata dito yung buong Nandun, document. may link doon, girl. Doon sa sagot. Ayan yung sagot. Ayan o, ay, bakla, May yung siya sagot. Yung sagot. Ay, sorry. Ay, naku, ibabagsak ko to si Joey. Teka. Ayun. Ayan o, up na konti. Kaunting sa taas niyan. Ayan o, may link. Ito. Solution number Ayan 10. Ito. Ay, hindi ito. Ano to eh? Concurrent resolution number 10. Ba't iba yung lumalabas? O, mali yung link ng nag-ano na to. Mali yung Hindi. link. Hanapin mo na lang. Dito, na kay Dare, meron siya, pinost niya. Concurrent. Nabalik na yung page niya? Bago to. Bagong page. Ayan, ito. Concurrent resolution number 10. Ayan. Ang linaw-linaw ng title. Pakibasa ang title, class. Everyone, in your houses, in a count of 1, 2, 3. Maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified and consistent with applicable accounting and auditing rules. Ano pong pagkakaintindi nyo dyan? Ayan. Eto. Yang whereas. Which one? Yung nasa pinakababa. Ito. Yan. Okay, class. Let's read it all together. In the count of 3. 1, 2, 3. Ito. Whereas in recognition of the delicate and unique nature of the functions, operational, and organizational structure of the Senate, the House of Representatives, the Commission on Appointments, and the Senate and House Electoral Tribunals, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification, duly signed by each senator and member of the House of Representatives, that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative functions. Okay, guys. May mga mata ba kayo? Pumasa ba kayo ng grade 5 English? Doon muna, girl. Pumasa ba kayo ng grade 5 English? Siguro naman, no? Okay. Siguro naman kaya nyong mag-identify kung anong word ang meron o wala. Nasaan po dyan na 500,000? Hanggang 500,000 lang ang liquidation by certification. Meron, class, or wala? Meron bang nakalagay dyan? Wala. Ang problem kasi, let's say sabihin na natin na totoo, no, na at the moment ino-audit or merong resibo yan or whatnot. Ito kasi yung prevailing resolution. Yung prevailing resolution does not require it. 'Di ba? Yun yung problem. And you're not completely honest kasi hindi rin kayo nagpapakita ng libro ninyo. Hindi rin kayo nagpapakita ng mga gastusin ninyo. Hindi rin namin alam kung paano niyo ini-spend. So kung sasabihin ninyo na hindi, nire-resibuhan naman namin yan in practice. Meron naman yan, 500,000 lang yung kinebular or whatever. It doesn't meet the requirements of transparency. 'Di ba? It doesn't meet the requirement of transparency. We are still left in the dark. Yung confidential nga, gusto nyong makita kung paano ginastos, eto pa. Eto pa kaya. 'Di ba? Ayun. Sabi ni Homo Poeta, how do you reconcile concurrent resolution and the transparency seal? Yun nga, paano mo, yun yung question, hindi nga siya transparent. Transparent ba yan when you can just, do a system of liquidation by way of certification? Paano naging transparent yun? Hindi yung transparent kasi ang transparent, meron kang expenditure dyan, meron kang item ng expenditure. 'Di ba? Ano specifically yung pinagkagastusan mo? Saka may explanation pa dapat yan. Bakit iba-iba kayo ng budget? Anong reason? Di ba? Meron yung rason na iba-iba kayo ng budget? Dapat transparent yun. Correct.
Kasi may mga ibang congressman, hindi sila binibigyan ng budget. O binoto rin naman sila ng tao. Hindi pa pwede Sabi yan. there, Joey, may link ako about sa 500K na yan. I just shared it. Please check. Pati na ang Public Affairs Fund na confirmed as liquidation by certification. O tingnan mo yung 2.8 million yan eh, di ba? Ano? There, yung Public Affairs Fund. Teka, puntahan lang natin yung recent post ni there. Ito. Ito yung sinasabi ko sa tingnan mo, 2020 when under 1.3 billion na, malaki na rin niya. Hindi, asa yung 500,000? So, yung public affairs, yung extraordinary miscellaneous expense, kasama doon public relation expenses. Sino nagsabi nito? We don't call it confidential. Miscellaneous and extraordinary expenses yun. Yun yung mga hindi mo mareresebuhan. Kunwari, pinakain namin kayo, di ba? Alangan namang hingan kayo ng certification na nagmerienda kayo ngayon at hindi kayo nagbayad. Sira ulo ng pagkain. Hindi, sira ulo yun, no? Anong sabi niya? Halimbawa, pinakain namin kayo, di ba? Alangan namang, bakla, malamang yung pinakain mo, hindi siya magpuproduce ng resibo. Ang magpuproduce, ikaw. Resibo yung, correct. Ang magpuproduce ng resibo mula doon sa pinagbilan mo ng merienda, boba. Oo. Yung pinagbilhan mo ng merienda, yun ang mag-i-issue ng resibo. Bakit na yung problema ngayon ng pinakain? Lutong bahay daw kasi yung pakain. Baka nakakaiba to ha. Nakikita nyo na kung gaano ginagago ang mga Pilipino. Kaya, kaya nga nagtataka ako, ba't hindi pa nagbe-meltdown ng mga Pilipino? Bakla. Sino dito mga magulang? Ganyanin kayo ng kasambahay ninyo. Ay, Miss Laika, umakyat ka. Sumama ka sa init ng ulo namin. Ganyanin huwag ka na magtrabaho, Char. Kayo, mga magulang, ginanyan kayo ng anak ninyo. Alam nga naman, mabibigyan kita ng resibo, ikaw nga pinakain ko. Gamit pera mo. Yun ang nga pinagtataka ko, bakit hindi pa nag-meltdown yung mga Pilipino? Kasi wala na sila, di ba ang theory natin dyan, Joey, kasi yung mga Pilipino, hindi kasi sila, wala silang ganong ka-intimate relationship sa pera nila. Bakit namin si Miss Laika, hindi pa pwede yung nandiyan na siya sa comment section? Mami Laika, nabigay ko na sa iyo yung link. Click na, akyat na. Di ba? Hindi ba kagaguhan yan? As in, I swear. Sa mga household nyo, pwede yung ganyan. Diba? Pero dito hindi kayo offended. Hindi offended sila, hindi offended sila the Marcos kids, si Matthew, si Sandro, si Coco, si Remulla, si Chias. Diba? Well, as I will quote Matthew, it's all about politics. Walang personalan. Huwag yung personalin. Diyos me. Kaya pala okay lang sa kanya na mag-slide down as vice governor at ang mag-governor ay si Cecilia Araneta Marcos. Who's that? Kamag-anak ni Lisa. Ano yun, nakapangasawa rin ng Marcos. Kamag-anak ni Lisa na nakapangasawa rin ng Marcos. Kaya Araneta Marcos din siya. Di ba si Lisa Araneta Marcos din? So, ang governor ngayon sa Ilocos, ang tatakbo ngayon sa 2025, ano siya, vice governor yun ngayon, Cecilia Araneta Marcos. Biruin mo ito, si Matthew governor siya. Tapos, first termer. He doesn't even, parang completed yung parang 3 terms niya as a governor. Ang mga local officials, yan ang goal mag 3 terms talaga. Kasi yun yung magagawa mo yung lahat ng gusto mong magawa, na dapat mong magawa sa bayan mo. Pero si Matthew slide down as vice governor to give way to Tita Cecilia Araneta Marcos. Why, Matthew? Because it's just politics? Diba? Why? Ayun. So yung Solid Snort, feeling nila, Marcos pa rin ang nagpapatakbo? Totoo. Yung Solid Snort, Araneta country na kayo, hindi na kayo Marcos country. Ayun. Ayun na. Hi, Mami Laika. Hello. Ang tagal niyo sa wala. Wala kang pakialam. Pwede ba magreklamo ang tao dyan sa liquidation by certification? Paano kung mag-demand sila
na makita ang book of records. Mercy Mariano, yun nga yung ginagawa namin since 11 months ago. Girl, hindi nagbi-meltdown nga ang mga Pilipino dahil wala silang pakialam. Gets niyo? May pakialam lang naman ng mga Pilipino pag botohan, kunwari participate, democracy. After no, wala na silang pakialam. At alam niyo naman ko. Pero ayun. Mami Laika, Unhinged. Anong eksena mo? Oo. Ano masasabi mo dun sa mga kaganapan ni Inday, Mami Laika? Yung mga pulgastong aso, maiingay. Kasi sa mga mismong asong binato ng buto ni Sara, mas maingay yung pulgas sila. Tapos, di nagkakagatan sila, kumakagat sila sa patibong ni Sara. Actually, nakakatakot na si Inday kasi talagang na siya, yun nga yung wala na siyang pake. Wala pake. Saka, ayun ang maganda kay Sara kasi pwede siyang, pag napaso siya, pwede naman siya magtumakbo. Alam mo yun, hindi siya yung atat-atat sa pangyarihan. Hindi siya meron siyang luxury of time. Oo, at tulad kang hina ni Ace Barber, di ba? Pinagtatalunan, iko-contempt daw si Digong. Sabi ni Ace Barber, ay wag naman kasi, alam mo parang, akala ko ba, bumalimbing ka na? Bakit biglang kumakabig ka ngayon? Takot kayo? So, eto maganda sa Duterte, parang nothing to lose. Wala kaming So, pag pinikon mo kami, tama si Sara, di ba? I will call bullshit. What is bullshit? Oo. Taro, ayan. Teka, balikan natin yung video ha, yung press con ni Inday. Ayan, tayo dun sa Ay, asa na yun? Teka, sorry. Nakakainis to, ang daming anlilinis sa Kongreso. Ang ina nila, patala yung MOOE na yan, dead mas sila, tahimik. Parang ang kakapal ng mukha yung dinisinisa. Biglang parang I wish her well. I wish her it's weird, it's strange. Talaga parang talaga. Ikaw Coco Pimentel, nasa matino ka pag-iisip nung nilabas mo yung hindi ka rin naman reasonable nung binrake niyo yung COVID protocol ng asawa mo. Diba? Ayun. Teka, ayan, na natin to, tuloy na natin to. Sige. So, okay tayo dyan. Ano ang problema dyan? Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin, isa lang sa kanila. Biyado pa ako. Pero nung sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA, tulungan niyo kami, to set the guide. Kailan niyo gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat ngayon na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric. Game. Tayo dyan. What if kung sabihin ng young guns na we're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Andiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. Not bluffing. May ganito na lesson for si Congressman Colong pero wala nga lang isang. Diba? Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, ang pagkakasyon na lang ba mo? So, yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician
na IDGAF. Ayan na. Kung sa Bisaya pa, wala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, Ang ibig sabihin ng Bisaya niya? Sino marunong mag-Bisaya? Ano ibig sabihin ng Bisaya niya? Ano ibig sabihin ng Bisaya niya? Paki-translate naman. Kasi Mami Laika, di ba naiintindihan mo yon? Medyo hindi ko na-get yung word na yon, yung sinabi niya. Pang? Ayun. Teka. you have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, wala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikaka-desperada ko? Sabihin nila, crazy, lukaret. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. Nothing to lose. You have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, wala mo din na makigdumog ko sa kanal. Ano yun? Tama yung mga nag-comment, parang bahala kayo dyan, kaya kong para makipagrambulan sa kanal, sa putikan. I love it. Parang I don't give a fuck, bahala kayo dyan, tayo. Sabunatan ako sa kanal. Makipagsabunatan ako sa kanal. Love it. I love it. Ako talaga, sa totoo lang, ever since naman to, di talaga, sobrang yung personal belief ko talaga, kaya tayo nagiging rotten. Kasi nga, ang tawag dito, dahil dun sa hypocrisy na na pag ako na rin may mababalahura sa'yo na, tapos sasabihin na, ay hindi, wag mong gantihan, ganyan, ka lang, wag kang bumaba sa kanyang level, yung mga ganun-ganun, yung mga ganong etchos. Babalahurain ka, pagkatapos pag ikaw yung gumante, ikaw yung igi-guilt trip, 'di ba? Ikaw yung igi-guilt trip, ganun. Ganun yung ginagawa nila kay Inday. Ganun yung ginagawa nila kay Inday. Kaya parang sa akin talaga dapat, ano yan, Diyos ko po, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng mas malaking bato. Ganun. Alam mo, parang yung pagkatapos akong balahurain, tapos di ba balahurain ko, mas balahura ako sa totoong buhay. Tapos sabihin ako parang kung walang pinag-aralan, putang ina mo, hindi ako nagpakahirap mag-aral para gamitin ko sa'yo, gago. Ganon dapat. Hindi naman yung pinag-aralan ko ang ginagamit ko sa yung tang-ina mo ka, di ba? Exactly, na parang, you get what you deserve. Di ba? Ano yan? Ugali mo, kanal, tapos gusto mo ang response ko sa'yo pang PhD? Correct, di ba? Leveling lang tayo, Ben. Leveling. So, kung hanggang ganyan ka lang, bababa ako, no? Parang hindi ka na mahirapan. Pag ako na rin meron balahura sa comments, Joey, wag kang bumaba sa level. Hindi, kailangan talaga natin bumaba sa level kasi hindi nga makakakyat yan. 'Di ba? Kailangan bumaba doon sa level ng mga tanga para mabatukan mo sila. Kasi kung hindi mo pupuntahan yan doon sa level nila, hindi ma-realize niyan ever na tanga siya. 'Di ba? Nasalot siya. O pagkatapos pag tinotolerate natin, maraming tanga sa lipunan, ano nangyayari sa atin? Di lipunan tayo ng tanga. 'Di ba? Akala ko yung nakakamping lang ang magaling mang-gaslight. Putang ina, ito rin palang, di ba parang, different kasi yung pink at saka yung mga Oo, hindi niyo nakikita yung punto ni Sarah, yung galit niya. Nakikita niyo yung kung ano yung mga sinabi niya. Ayun yung nakikita niyo, pero kung ano yung mismong laman kung bakit siya nagkakaganyan, hindi niyo nakikita. Dead ma kayo? Ayun yung sagutin. Bababa tayo sa level nila, tapos tulungan natin silang iakyat, hawak ang kanilang buhok. Correct! Diba? Ikat ka ng level sa ayaw mo sa gusto. Diba? Kasi hodang kalad ka rin kita paakyat. Diba? Ganun. Ayun. Gemini din ba si Sarah? Virgo daw yung yung tattoo niya, yung pina-deconstruct niya. Gemini si Sarah. Gemini siya. Ano ka ba may 30 si Sarah? Bakit yung tattoo niya Virgo? Yung Virgo. Yung pina-deconstruct daw niya dito. May 30 si Sarah, ka-birthday nung first boyfriend ko. Charot. Ayun. Anyway, sige, tuloy natin to.
Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito ng mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikaka-desperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa akin. Nawawala ako sa akin. Sanali, saan ako? Doon sa tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So you're also challenging them na hindi televised ang test? Oh yeah. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsikreto-sikreto kayo dyan ng testing ninyo. Ha? By the way Mami Laika, ang gago ng ginawa nila kay MDS before, ano? Yes. Di ba yung brain damage daw? Yung, di ba si Brenda, yung tinatawag nilang Brenda si ano? Sobrang MDS yun. Kasi naano yun, dahil doon nawala yung anak ni MDS. At talagang doon na, talagang tinamaan ng gusto si MDS doon. Mm-hmm. Di ba nag-suicide yung anak niya? Dahil nga natutokso ng mga colleagues na nanay mo, ganyan-ganyan. Yung ganon. So, hindi kinaya ng anak. Yun. Grabe, kawawa si MDS dati. Kung may social media lang dati, maiiwasan yung pambababoy sa pagkatao niya. Oo, grabe talaga. Yung obvious talaga na it took toll on her. Yung sa kanya. Yung brain damage na sinasabi sa kanya. Kaya talagang hindi mo pagkakatiwalaan itong mga putang inang to. Yung parang, mental health. Parang, hindi nyo alam yung pagdul-dul dun sa tao na, baliw, meron ka problema. Yung mga passive-aggressive attack. Girl. You think it's healthy? Ang unahin yung mental health. Yung mental health ninyo, dahil kayo ay may, girl, yung kleptomania ninyo. Yung kleptomania ninyo, rurok. Ilan nyo ako? True. Application ng anak niya sa UP Law, allegedly doon daw pinatatanong about mother niya. Oo. Yung interview parang na, what can you say about your mother? Kinembular. Ganun. May nagtataka ako kasi yung gantong drama na pag may nagsalita at kumalaban sa isang politiko tapos babalikan ng, ay naku, nasisira ka na ng bait, ano pinagsasabi mo? Masyado kang parang, huy, ang dami ng TV series ngayon na hindi lang Pinoy TV series na obvious na yung ganyang galawan na kapag hindi ka makasagot, ang sisira, credibility nung nagsasalita, papalabasin mong hindi totoo yung sinasabi niya or mesayad siya. So, bago niyo sabihing mesayad yung tao, sagutin niyo muna yung mga paratang niya. Di ba? Di ba? Anong inakusa nila sa akin noon? Naalala niyo? Marami. Ano ba? Alin doon? Hindi, yung earlier nito, sinabi ni Gun Girl? Na na raw ako? Ay, oo, ni Gun Girl, oo. Di ba yun yung niya? Oo. Magpatingin na raw ako sa psychiatrist, diba? Pareho, di ba, mga attack, di ba? Yun din, meltdown, magpatingin sa psychiatrist. Desperate. Iisa lang ang niyan. Ang PR campaign yan. Teka, sinong Gun Girl? Ito bang si Hap Iranian Hap Kabayo? Hindi. Si TP. Di ba sinabihan niya si Sas na Gun Girl? Oo nga. Oo. Ayun. Diba? Ganyan lang yan. Same, di ba? Same tack. Same label, same ganyan. Hindi naman siguro coincidence yun. Hindi talaga coincidence yun. Dahil isang naman yung ninyo, PR team. Iisang script, iisang diskarte. Sa kalye sa mga usapang adik at bangag, kapag nagkakaunsihan, ganyan ang paratang nila sa kapag nasuhuli na sila. Ang paratang nila, praning ka na, bangag ka na, ayun pinagsasabi mo. So, may mga ganyang palusot yan ng mga nang wala nang ma-explain. Oo, nang wala nang ma-explain. Darating ang panahon na ang mga politikong to, ang papagawa nila sa mga troll nila. Hindi yan mga magnanakaw na paparaning ka lang.
Trust me. Oo, correct. So yung passive aggressiveness nila na ganyan, tapos i-guilt trip ka na pag ikaw yung nagalit, parang kasalanan mo pa na bakit ka nagagalit sa isang bagay na kagalit-galit naman talaga. Oo. Diba? Ayun. So kaya natutuwa talaga ako na nagsasalita si Inday sa mga ganito eh. We should take this kind of attitude. I mean, araw-araw na tayong kinakantot nitong mga politikong to, buwisit sila. Alam mo, may tama. Dati noon kasi wala nagsasalita, tapos even yung mga kakamping, pag nagsalita sila, mga olats naman kayo, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ng kakamping, naki-ride on na lang. O di ngayon, nataranta tong admin na to kasi may isang nagsasalita na hindi pwede mong banggain kasi hindi mo naman pwedeng sabihin talunan yan. Vice President yan, ang taas ng boto niya, mataas pa kay BBM. Mm-hmm. So, meron siyang karapatang magsalita, kahit kontra pa, di ba? Mm-hmm. So, buti na lang may kumukontra ngayon, may boses na kumukontra. Oo. Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang ina-atake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako doon, wala akong ginagawa sa kanila. Kung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na palaaway, except yung inuunahan na. Anong tingin mo, yung mga anak ko, may BBM at isa behind you are now coming to the defense? Mami Laika, di ba ganyan tayo? Ganyan tayo sa TikTok. Hindi naman tayo nakaaway eh. Diba? Pero pag inunahan nyo kami, yari kayo sa amin. Diba? Sabi ni Caviteño, please, walang umaatake sa iyo, talagang gigil ka lang kasi di ka pinapansin ng Pangulo. Ha? Caviteño ko pa man din, pero tanga ka. Caviteño, anong tawag mo doon sa confidential fund? Hindi ba yun attack kay Inday Sara? Ano sinasabi mong walang umaaway sa kanya? Anong tawag mo doon sa confidential funds? Alam mo, addict to. Addict to. Iba nyo lang yan. Well, addict. Parang, okay lang yung may laman, no? Pero yung sinabi, walang pumapansin sa'yo, hindi ka pinapansin ng Pangulo, ha? Walang umaaway. Meron siya paliwanag yung kasi mga tanga, hindi mo maintindihan kasi addict ka. Alam, patunayan mo hindi ka addict, pakita mo pangalan mo para matrace ka namin kung sino ka. Tatanong namin sa mga kaibigan. Akyat ka, Caviteño. Bilis, akyat ka. Para di kami para mapaniwala mo kaming hindi ka addict. Bilis. Ano mo tinapos mo? Ile-level namin yung discussion sa tinapos mo. Ipa-profile ka muna namin. Bilis, alam namin yung kanal na pupuntahan namin. Ayun, akyat na Caviteño, bilis. Akyat na. Tapos ipaprocess natin yung mga sinasabi mo sa pamamaraan na ka-level ng utak mo yung gagamitin namin. Na maiintindihan ng level ng utak mo. Bilis. Ayan ha, napaka-ano na namin na. Ayan. Nakakaloka, hindi pa ba siya tinitira nung sinabihan siyang dinisib niya sinabi ni BBM na dinisib siya ni Sara. Parang alam kapal ng mukha mo BBM, si Sara pa ang nagdisib sa'yo talaga. Oo. Akyat na, dami pang etchos eh. Kesa type ka ng type dyan, umakyat kang tanga ka. Bilis. Kaya mas maganda sa TikTok, ang sarap makipagbardagulan yung mga ganyan. Mm-hmm. Deserve niya yan na nayawaan na si Sara sa ila. Di ma-process utak niyan, may karga. Oo nga eh. Bilis pa! Ito yung sinasabi ko, yung tatapang nyo mag-comment pagkatapos pag binibigyan kayo ng pagkakataon na maiakyat ninyo yung mga komento publiko ninyo. Ayaw nyo naman. Ba't kayo takot? Diba? Well, una-una, hindi nila kayang panindigan yung mga sasabihin nila kasi nga, wala naman talaga kumakausap sa kanila sa totoong buhay. True. Mag-amin na tayo. Ang dami ko ganyan mga troll. Kung tama yung Facebook. Putang ina, wala nga nag-like ng mga post mo kahit mga kaibigan mo. Okay. Bakit kita kausapin?
Grabe kawawa mga taga-Bicol ngayon, NDRRMC na nagsabi na di nila kaya pang ma-rescue sa lawak ng naging baha, kakatakot na. Diyos me. Bakit may nangyayari na ngayon? Ano raw, taas na raw ng baha sa Bicol eh. Albay daw, na abot na hanggang bubong daw yung baha. Edka, where are you? Nakakaloka nga kahit sa Sorsogon, Birumin lugar na pinakita sa aking baha. Bundok yun. Bakit may baha sa bundok? Nakakaloka. Talaga? Oo. Ano, flash flood? Hindi, parang kasi, yung elementary school dun sa barrio namin sa Bicol, pataas yun eh. Nakakapagtaka lang na baha. Parang napig, yung galing sa taas, napigilan, so na-stuck sa kanya, hindi na okay. Siguro dahil parang pa-reservoir yung yung topography nung Oo, nabago na kasi yung topography dahil syempre may mga nadidevelop na, kaya nang hindi na pag-aralan ng maayos. So, okay. Anyway, ayun, ipagdasal natin ng mga taga-Albay at mga taga-Bicol. Parang naalala ko yung time na gusto kong makausap si VP Rowlet, pero di siya pinansin. Anyway, ayan. Sige, move on na tayo sa video ni Inday, ha? Comments sa mga anak mo. Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? Kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano mang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin. Hindi ko naman kailangan yan eh. Papadali lang talaga ang trabaho kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang nila? Security, kunin namin lahat. Sa inyo na yan. Budget, kunin nila lang. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpe, at yung mga pinukpok ng mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila, excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. Yan ang mga mental health concerns. Ayan yung mga Actually, I'm glad minention to ni Inday eh. Yung pambubuli ng House of Representatives, you know what you're doing to Alice Go and Cassandra Ong? It's mental torture. Yung mga inaano nyo dyan sa Senate, sa House of Representatives, yung mga ini-invite nyo dyan, na hindi tugma yung narrative nila sa gusto ninyong narrative, that's mental torture. Is anybody raising here yung proper na decorum sa House of Representatives, sa pagtatanong doon sa mga na yan? Nobody gives a fuck doon sa mental health ng mga ginaganon nila. Hindi nga sila korte eh. Diba? Tapos ginagawa nilang telenovela show yung mga hearing. I mean, you don't have anything. You want to extract testimony hoping that you're going to find something doon sa mga sasabihin nila. And you're going to build up from there. That is what the House of Representatives is doing. Healthy ba yan? Hindi naman kayo korte. Diba? I mean, kasi parang yung inquiry in aid of legislation, sobra kasing lawak ng leeway niya na parang you can talk about anything under the sun. O sige, fine, nandun na tayo. But I think merong certain level ng certain level ng propriety na dapat nire-require. Na hindi kayo po pwede, dapat magtatanong lang kayo ng mga istorya dyan, ganyan. Kagaya ng mga kwentong pinagsasabi ni Kerwin Espinosa. Because sinabi niya, and yun yung magiging basis niyo ng pagtatawag sa mga ibang mga tao dahil minention ni Kerwin Espinosa. And then itong mga regional directors, mga government official na pinagtatatawag ninyo, hoping na meron kayong makikitang clue sa corruption within the office of the Vice President. You think this is a healthy environment? Pagkatapos itong
we take care of mental health, yung mga comment na to nila Sandro, tsaka nitong mga nila Matthew. I mean, pero yung pambabalahura sa mental health ng mga members ng House of Representatives, hindi nyo nakita. So kayo, entitled kayong mangbasag ng ulo ng mga tao. Pero pag kayo ulo nyo ang binabasag, hindi pwede. Pag kayo ang nang-aaning, okay lang. Pero pag kayo ang inaning, hindi pwede. Putang ina nyo. Diba? Ito yung grabe yung minimension dito ni Inday na meron yung isa suicidal na, yung isa hindi nakakatulog, ineme, ganyan. What exactly do you want to get from these people? Are you hoping na magkamali sila doon sa testimonya nila sa HOR? That's just cruel. Sobrang cruel talaga. Kung wala kayong lead at wala kayong issue, shut up. Mag-investigate muna kayo on your own. Diba? O pagkatapos, i-explain nyo yung mga ano ninyo, saka kayo magpatawag. Diyos ko. You know what's the process in the United States? Na kinopya lang naman natin ang sistema sa kanila. Ha? Ano? Ang contempt proceedings, the House of Representatives or the Senate, if they issue you a resolution of contempt, they will instruct the presiding officer, kung ito presiding officer or the Senate Legal Counsel na mag-file ng civil action against sa individual sa korte. Na kinontempt nila. Korte. Yes, and then doon mag-challenge yung contempt of court order. Ngayon, kung yung korte sinang-ayunan niya na ito ay contempt, then good yung contempt. Isi-serve mo yung... Oo. And I think, sa atin kasi walang way eh. Pagka kinontempt ka, that's it, pansit eh. Pagkatapos hindi ka naman makapag-akaso agad, uubusin mo isa-serve mo muna yung contempt na binigay nila sa'yo. Eh, dapat meron kang opportunity to question it immediately eh, di ba? If it is proper. Hindi ko pa rin magets bakit big issue yung POGO, yung EJK sa Kongreso. Bumaba si Duterte ng ang taas ng trust rating ng mga Pilipino. Pinakamataas na trust rating pagbaba niya. So, hindi ko bagets, parang wala bang problema ang Pilipinas? Puta ina, daming problema ng Pilipinas. Bakit nakatutok tayo yung kalkalin yung nakarang admin? Oo. Eh, mas malala pa pala to kay Pinoy, di ba? Tapos yung contempt na yon, iboboto siya girl ng buong Congress, ganyan. So parang there's something wrong with our contempt procedures, no? Oo. So parang mayroon talagang, kasi pwede mo i-challenge yung contempt mo eh. Kasi statutory proceedings eh. Alam mo, ayun, binabasa ko nga Kasi criminal ang contempt of Congress. It's a criminal matter. So, if-force ka ng korte na mag-comply. Kung hindi ka, kasi it's only the courts that could actually force you to comply. Criminal in a sense na there is repercussion kasi madedeprive ka kasi ng liberty mo. Liberty. It is only the courts. Kasi injunction yan eh. Nagigets mo? Otherwise, kung pwede kang i-contempt, kung pwedeng mag-i-deprive ang liberty mo ng House of Representatives. I mean adversarial kasi merong yun nga maaano ka, 'di ba? Yung madedeprive ka ng rights mo eh kapag ka natalo ka eh, 'di ba? Yeah, of course. Actually, di-deprive na lang yung na wala ka man lang kasi napaka-arbitrary no? Kasi wala kang if you're going to be questioned there, tapos wala kang recourse to counsel, walang karapatan to cross-examine, that's a violation of the process of law. Totoo. Tapos ang ano lang nila. Na-explore yung mga ganyang legal yung, I mean, at this point kasi dapat, yun yung weak point ng mga, ng mga Duterte supporters. Yung mga ganito kasi sana na mga questions, yung dapat na-challenge na agad. Oo, na-challenge na agad. And to be fair, yung mga yellows noon, for example, yung Bayan Muna, yung mga ganyan, marami silang mga kaso na yung mga constitutional question na fina-file agad sa Supreme Court. Challenging. Oo. Ayun na nga, ewan ko ba't walang eksena dito. Kahit matalo, at least you challenge. Alam mo yun? Yes, oo, correct. Ganon. Kasi magiging yun eh. Yung kumbaga, it may not be applicable at that point in time, pero guidance na siya moving forward.
Ayun. Siguro dahil nga rin kasi, walang funds, hindi ganun ka-organize, hindi, anyway. Hindi, yun na nga ang eksena, no? Ang hirap nung nangyayari sa ating kaganapan na sabi, wala pong parusa, ituloy-tuloy lang nila yan, lalo na ngayong may president na double time sa paninira sa mga Duterte house. Ayun na nga, everything is about Duterte na ngayon. Kasi nga, kailangan nila i-destroy si Duterte before they want to make they want to make the Dutertes radioactive for as long as possible. The problem here kasi, kaya itong tama itong ginagawa ni Sara, sige, balakurain mo yan, ilabas mo yung mga baho, hukayin mo ang lahat ng kasamaan, Sara. Kasi, you have to play the long term. The Filipinos, some Filipinos may hate you now, sasakyan nila yang, ay, oo nga, parang nasisiraan na ng ulo si Sara. What happened to Miriam? Correct. Eventually, the Filipino people went back to her kasi pakita ng tapang na nabugbugin itong mga to Diba? Kaya ituloy mo lang yan. Kasi, hindi mo naman kailangan magmadali Kailangan ba yung ginagawa mo ngayon magkaroon ng resulta? Ngayon? Hindi! You have to realize that the Filipino people, by the way things are going, pag napuno na yan, they will look back to the past and see na, tangina, sana nakinig tayo kay Sara, sana ganyan, tama si Sara. Yan dapat ang ma-achieve ni Sara sa ginagawa niya in the future. It might not be in 2028, it might not be in 2033, but it is the growing pains that we need. It is the growing pains we need. In the future, na ang mga Pilipino would say, tangina pre, tama si Sara. Oo. Kaya ilabas mo yan lahat, Sara, no? Ilabas mo yan. Ano bang, what's the worst thing that they could do to you? Well, the worst thing that they could do to you is to Ninoy Aquino you, no? Baka maging presidente natin bigla si Basti. True. I love you, Basti, but no, you're not ready. And ano ka pa? Sobrang hilaw mo pa, Basti. Okay? I love you, but I'm truthful. Di ba? Ngayon, si Miriam Defensor Santiago, ilan sa mga ito ang nilait-lait si Miriam Santiago noong trial ni Corona? Oo. Na tinawag si Miriam na baliw, ganito, ganyan. Oh, patay na si Corona. Anong sabi ng Sandigan Bayan? Admin case. Parang 600 lang yata yung penalty nung hindi niya accurately na paglagay ng assets niya sa salin niya. Oh, hindi ba? Oh, anong nangyari? Darating tayo diyan. Kaya nga sabi ko, huwag kayong magmadali, no? Kailangan mo ng growing pains. Hindi pa nagbi-meltdown yung mga Pilipino. Magagawa natin. Si Sara pa lang yung nagbi-meltdown. Ganon din kay Miriam, di ba? Si Miriam pa lang yung nagbe-meltdown noong 90s, di ba? Sa corruption. Oh. Tapos tinolerate ang mga Pilipino, yung dinaya. Dinaya naman talaga siya noong 90s. Huwag na tayo magbiruan. Naalala ko. Siya talaga yung nun siya yung panalo sa survey nun. Lahat ng survey nun siya ang panalo. And then she ended up losing for 100,000 votes ba? Girl, yun yung, hindi ata 100,000. Yun yung yung panay yung brownout, yung may ilaw pa. Ay, si Miriam, ang laki na ng lamang pa. Tapos yung panay brownout din. I think nagka-brownout to ng 8 hours. Pagbalik ng kuryente. Ay! Panalo na si Alba. Bakit? Girl, I think yung malakas nun si Miriam. I remember, siya yung nagtatap sa kasi yung youth nun, solid for Miriam. Malaki ang youth. Oo, laki ng youth vote nun Solid kay Miriam nun. Saka maraming hindi gusto kay Ramos nun kasi nga balimbing. Ano siya nun as balimbing So, talagang ang laki ng lamang ni Miriam nun, nakakapagtaka bakit natalo. Di ba naalala niyo yun na Miriam was like the refined Bigong in the 90s? Ang kaibahan lang kasi nung 90s, nung 92 SAS, wala pang internet nun So, pwede mong i-gaslight na ganun siya ganun kalaki yung hatak niya nun. Unlike ngayon, talagang kitang-kita mo sa social media. So, marami magtataka, bakit natalo? Ano mo yun? Di ba? Naalala niyo nung panahon yun, yun talaga yung naloka talaga ako. Kasi Miriam ako nun Sobrang Miriam ako nun talagang grabe. Pero kasi wala nakakaboto nun.
Pero yes, yung mga bata na talaga, naalala ko na nagko-collect ako ng mga election paraphernalia. Hindi, ang naalala ko noon talaga, pag si Miriam ang magsasalita, girl, that was 1992. I was only 10 years old. Oo, event talaga siya. Inaabangan ko lahat, nanalo si Ramos noon by 874,000 votes. Okay. Less than a million. Oo, yun yung naloka. Yun yung nakakaloka na, ay, bakit? Yun yung nakakaloka, talagang pinagmamasdan. Kasi nanonood ako nun talaga ng counting, kasi talagang, Miriam. Tapos bigla, ay! Naalala ko parang ng number 3 pa si Ramos nun. Biglang, ay, bakit number 1 ka na, be? Naalala niyo yon sa TV? Yep. True. Ayun. Oho, siya, ituloy natin to. I agree sa pagmumura, ha? Hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig. Pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. How is your relationship with Senator Amy Marcos? Ano na nakatatakin? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, diba, na another time si Martin. Oo, sa susunod na. Ang yun nga po politika, sabi ko kasi ni Governor Matthew Manoto na pinepsonal daw nyo yung dapat sana politika na. I-review nyo. Ayoko na banggitin lahat ng pamimersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa Lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. Sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Senator Amy Marcos? And nag-usap na ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya. And she was cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? Or it's just a place? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as more concerned, at ano si Senator Amy sa inyo? Para sa akin, she's a senator. She's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yung yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me. I'm just different. Respetuhin niyo yung different ako sa inyo. Gawin mo kasi you texted her, pero nag-reply naman po siya, kaya nasabi yung phone siya. Do we know the context of that conversation? You can share that with us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, di pa nakakapag-usap or over the phone? Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako. Bakit below your message? Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid.
Pag yun sa tatay ko na yan, sigurado ko may bullshit dyan sa tatay ko. So, I'm so glad sinabi niya yan. I'm so glad sinabi niya yan. Kasi sobrang totoo naman eh. Tapos, eto talagang tong mga to, ayan kayo sa PCO. Di ba kayo kumukuha kayo ng mga vlogger para i-malign yung mga mahal sa buhay ng mga vlogger na galit kayo? Putang ina nyo. Lalo, special mention ka dyan, Mardeline Perez. Di ba kumuha ka ng vlogger na ang trabaho, i-malign yung patay kong tatay at yung patay kong aso? Gawain nyo yun. Pagkatapos ngayon, ano kayo? Sensitive na sensitive kayo. No? Wait, patay na aso? Aso ko, yung aso ko kasi patay na. Parang kamamatay lang nung 2022. So kaya pag binabash nila ako, binibring up nila yung tatay ko tsaka yung patay kong aso. Ano na, bakit naman natin ko sa aso? Eh, minamalay nila ako through my dead dog. Ganun. How? How did you malay? Ano yung sabi nila? Ang tawag dito, sana sumunod ka na sa aso mong minaltrato mo. Yung mga ganon. Oo. Ang masakit din yung sa tatay mo, Mami Joey. Ha? Yung ang masakit yung sa tatay mo, tapos yung nagmamalay sa iyo. Hindi nadamay talaga. Oo, nire-recruit ni nire-recruit ni PCO. Yung nire-recruit ni PCO, yes.